Luistro. Hindi ko maintindihan kung ano yung purpose ni Luistro, no? Bakit mo kinakailangan pa? Naranasan na po namin kung paano binabastos yung Vice President namin dyan sa hearing ninyo. Okay lang sana kung pwede niya sagutin. Okay lang sana kung kunwari merong kung sabihin nyo lang, Luistro, sabihin mo lang, umatin si VP Sara tapos lahat ng mga magsasabi ng mga ano sa kanya, ng mga, nung lahat, pwede niya sagutin ang lahat. Anytime. Kunwari, i-declare mo, Luistro, iniimbitahan po namin si VP Sara, lahat po ng mga akusasyon sa kanya, pwede niya sagutin ng walang pipigil sa kanya. Kunwari, may biglang nag-akusa, pwede siyang sumagot agad. Biglang may nag-akusa, pwede. Baka pag-isipan pa ni VP Sara. Pero yung style ninyo, na kayo pa rin ang masusunod kung kailan pwedeng sumagot, kung ano ang pwedeng isagot ni VP Sara. Hindi siya pwedeng sumagot pag hindi nyo tinatanong. Wala pong ano yan. Alam nyo ng purpose nyo dan. Gusto nyo lang bastusin si VP Sara. Binastos nyo na siya ng maraming beses. VP Sara, utang na loob. Para na lang sa amin. Para sa katahimikan namin. Huwag ka nang dumalo dyan. Babastusin ka lang yan. Di mo naman pwedeng questionin. Sila na rin na nagsabi, hindi pwedeng questionin yung kanilang yung mga magharap ng ano sa kanila. Mababastos at mababastos ka dyan. Sinasabi ko sa iyo. Okay, ito pa isa. Ito po Maganda po tong sinabi ito naman yung pinaglalaban natin noon Pakinggan nyo po tong sinabi nito ni Karen Davila. Paminsan-minsan, maganda tong mga sinasabi nito ni Karen Davila. Because what I find interesting is the fact that the committee already found the 2 complaints grounds sufficient, and yet the committee will still hear it and check if there are sufficient grounds for impeachment. Yes. Sa isang ordinaryong tao, very confusing yun. Correct, di ba? Narinig nyo ba? Very confusing yung ginagawa ng Committee on Justice na dineklara nila na sufficient in form and substance. Tapos maghihiring pa para makakuha ng sapat na ebidensya. Tama talaga fishing expedition. Kasi pag once na dineclare mo na sufficient in form and substance, dapat pwede nang papunta na ng Senado yan. Yun yung pagkakaintindi ko Eto mga to. Huwag muna natin pag-usapan yung ebidensya dito. Dinig na dinig ko si bawal pagnasahan Laila de Lima sa kanyang mga wordings to. This is not the proper time. This is not the proper time to hindi pa yung proper time para pag-usapan yung ebidensya. Darating daw tayo dyan. Yung pala, darating tayo dyan kasi ngayon nila pag-uusapan yung mga ebidensya. Tama si Karen Davila Paano naging confusing yan sa mga tao kasi dinekleran nyo na sufficient in forms and substance. Tapos magkukondak pa kayo ng hearing para sa ebidensya. Kaya malaking kalokohan. Ako, simple lang din. Ito, ilang beses ko na po to. Naharap po tayo ngayon sa matinding pagnanakaw. Di ba? Parang barangay. Yung barangay na lang. Barangay. Kasi medyo kabisado ko po yung sa school Yung mga nakawan sa school Di po ba? Tsaka yung mga gawa. Lahat kasi sa school, sagot po ng principal yan. Lahat na nangyayari sa school, sagot ng principal. Di ba? Nakita ng principal, nalalanta ang mga halaman.
Problema po ba yun? Problema yun kasi pag dumating yung mga supervisor, di ba? Oh. Tapos meron silang yun na lang, yun na lang. Parehong magnanakaw dapat kasi nagbibigay ako ng halimbawa na hindi parehong nagnanakaw eh. Oh. Nagnakaw yung isang bata o hindi nagbayad yung bata ng kanyang kinain na papalusot ba? Bayad na ako te. Di ba? Mga ganun. Nagbigay ako sa'yo ng 10 piso. Pambili nitong pansit, bayad na ako sa'yo. Yung pinangangatawan na lang ng bata, hindi, iho. Hindi ka pabayad. Tapos, dito po sa home ekananay, sa home economics, habang nagluluto yung mga bata ng kanilang kasi meron na ngayon food and beverage, parang ganun eh. Meron na ngayon mga kurso ng mga foods and di ba? Beverage ganun. So nagluluto sila, yun ang kurso nila sa senior high school. Habang nagluluto sila, tinangay ng mga magnanakaw yung shilling, tinangay ng magnanakaw yung mga gamit nila. Marami ng gamit ngayon sa mga lutuan eh. May mga gas range, gas stove, etc. Rep. Habang tinatangayan, dalawang pagnanakaw yung nagaganap. Ito yung magnanakaw, yung bata na pinapalusot niya, yung ninakaw niyang, yung kinain niya. Talaga nagpapalusot, pagpalagay na natin na nagpapalusot yung bata. O ngayon, ikaw principal. Parehong tumakbo sa iyo, estudyante. Sir, inaaway po ni Manang tindera ng kantin. Pinipingot po yung tenga. Ay, wag na. Pinagagalitan po yung bata ron kasi hindi nagbayad. Di ba? Isang hindi nagbayad ng kinain 10 piso. Tapos eto, tumahumahangos din yung isang bata. Sir, habang nagluluto po kami ron sa room namin, ninanakaw po yung gas range, rep, at lahat po ng mga gamit namin, mga sandok, kaldero, kaserola, ninanakaw po. Ano sa tingin nyo dapat unahin ng principal? Di ba? Ano sa tingin nyo ang dapat unahin? Kung ikaw principal, unahin mo yung bata. Kasi mas malaking issue yun, di ba? Hindi nagbayad ng 10 piso. Pucha. Dito ninanakaw lang lahat ng gamit nyo. Pati aircon, pati lahat na. Sabi pa naman magnanakaw. Hindi po kayo natatakot, sabi ng teacher. Hindi kayo natatakot. Nariyan ang principal namin, katabi lang natin ng barangay. Paano kami matatakot dyan sa principal nyo? Bugok yung principal nyo. Kita nyo, harap-harapan, ninanakawan namin siya. Walang gagawin yan, tsak. Diba? Yung sinasabi ko sa inyo. Ganyan yung nangyayari sa atin. Inuuna yung issue ni BP Sara. Ang liit lang nun, kumbaga. Kumbaga 10 pisong pansit lang yun na tinira. Hindi pa tiyak yun kung nagbayad ba talaga yung bata o hindi. Yun ang tatakbuhan ng principal. Pwede naman inuutos nila sa teacher yun . Pero yung harap-harapan nagnanakaw, dehin bokiki. Hindi intindihin. Ganyan yung nangyayari sa atin . Di ba ganyan yung nangyayari sa atin? Masyado tayo dun sa walang katuturan. Lahat na nakatutok. Lahat ng teacher naroon, Nakita mo, meron ng guidance counselor. Naroon pati yung sa clinic. Yung teacher na naka-assign sa clinic, naki-isyoso na rin dun. Kaya itong mga to, wala nang mga tao rito. Yung teacher na lang ng natulala kasi ninanakawan siya ng harap-harapan. Inaatake na sa puso yung teacher ng
ng home ikananay. Ganyan tayo dito sa Pilipinas. Yung malalaking nakawan hindi iniintindi. Pero yung mga hindi pa sigurado kung nagnakaw o hindi, doon nakatutok sila Dilima. O eto po, bago na naman tinututukan ni Dilima. Dilima, nagsusulong ng kaso laban kay Senator Marcoleta sa kabila ng pagbasura sa investigasyon ng COMELEC. Binasura na ng COMELEC, gusto pang habulin ni Dilima itong kaso ni Marcoleta. Basahin po natin ng konti. Konti lang. Para pampasaya lang. While this is true, the COMELEC should not have stopped there. Yan. Hinimok din ni Dilima ang COMELEC na dalin ang kanilang findings sa National Bureau of Investigation at Office of the Ombudsman upang masuri kung may basehan ang posibleng pagsasampa ng kaso laban kay Marcoleta. Ayan. Pinakakasuhan pa rin ni Dilima itong si Senator Marcoleta. Alam mo, wag mo nang udyukan yung COMELEC kasi binasura na nga nila eh. Ikaw na magkaso. Total, atat na atat ka. Magaling ka namang gumawa ng kaso. Ikaw na magkaso kay Marcoleta. Nang magkaalaman naman kung sino mas magaling sa inyo. Binasura na nga. Gusto mo pa rin tuloy ng COMELEC yung pagkakaso. Ikaw na magkaso. Dami mo namang gustong palabasin pa. 'Di ba? Magaling ka namang abogado. Nakakarating ka nga ng pagkakaso doon, no? Parang ikaw lang yan eh. Absuelto ka na eh. Ang dami mo pansatsat. Yan yung nakakabuisit kay Dilima. Kala naman niya na bumilib tayo na wala kang kasalanan. Ang mga pangkaraniwang manggagawa ng gobyerno, pag mga teacher ka o clerk, nakiapid ka. Alam ko may kaso ka pag nakiapid ka eh. Si Dilima, aminin mo lang na nakiapid ka, wala ka na. Tapos pag meron nagsalita, hindi nakiapid ha. Si Bong Suntay, hindi nakiapid yun. Nagsalita lang. Sinabi niya lang. Nakita ko si si Ann Curtis eh. May iba akong naramdaman. Nagkaroon ako ng urge. Pucha, halos isumpa ni Dilima eh. Bakit gusto mo isumpa si Suntay? And wala naman siyang ginagawa. Ikaw nga, ginawa mo eh. Yung urge mo, ginawa mo eh. Habang pinagdadrive ako ng aking driver, ay naisip ko, ano kaya kung ako naman kaya ang i-drive niya? At hindi mo lang iniisip. Ginawa mo talaga. Ano kaya kung ako naman ang kumambyo rito sa driver ko? Cambio ng cambio eh. Subukan ko kayang cambioin tong saban ng driver ko. Tangina. Mga baboy kayo. Hindi si Dilima, kayo. Mahilig pa naman magdemanda yan. Baboy ka. Hindi, si Dayan yun. Marami na po nalilito. Iba pa po yung Junel, iba pa po yung Dayan. Yung Dayan po ang inamin niya na frailty sa woman. Yun po. Yun ang inamin niya na nagkaroon sila ng relasyon. Relasyon? Oo, relasyon. Anong ibig mong sabihin ng relasyon? Habang nagdadrive ako, kinakambyo niya sa bako. Relasyon. Iba pa po si Junel.
doon kay Dayan. Magkaibang tao po yun. Kala mo kung magsalita ng ano, kung sino pa po yung mga baboy talaga, no? Si Arnold Clavio. Dapat dyan, Ilago, idemanda mo si ano. Sino ba yung pinadidemanda niya? Si Suntay ba o si Topacio? Idemanda niya si Topacio. Ikaw, magpapademanda ka ng ano dahil sinabihan lang si Ilago na naamoy. Ikaw, hindi mo lang inamoy. Clavio. Pinaalala sa kanya ni ano eh. Ito si Clavio, kala mo nakalimutan namin yan. Tuwing magbabanal-banalan ka, babalikan namin na yung minor de edad na nagngangalang Sara. Well, nakakaya kay Sara Balabagan, wag na. Binaboy mo. Baboy ka, Arnold Clavio. Huwag kayo magmalinis. Ang lilinis nyo. Ito naman si Ann Curtis. Alam mo, okay pa nung nanahimik ka eh. Kasi kinakatwira pa. Pucha, yung may katawan nga oh. Tahimik lang. Eh, nung nagdaldal ka na, hindi ka na namin masabihan na tahimik ka lang. Pero imagine niyo po yun. Galit ka pala sa mga ganyan tao. Sa mapag-isip. Eh bakit mo natiis na kasama mo si Bohong Navarro dyan sa noontime show nyo? Hindi mo nabalitaan ang mga pinaggagawa niyan? Eh kung kami nga nag-iisip ng masama, pag-iisipan rin namin na, teka muna, ano ba ginagawa nito ni Bong dito kay Ann Curtis? Bakit laging nagpapakyut? Si Vice ganda rin. Isa rin balahura yung nakikipaglaplapan na sa showta niya dyan sa noontime show yan. Pinanunood ng mga bata. Ibig nyo sabihin, si Bohong Navarro, walang ano yan, anong tawag doon? Walang bahid dyan. Pupunta na madaling araw sa bahay ng ng Chiching. Binugbog yan, walang dahilan. Pinagbubulan nyo naman kami. Opo, inamin na po yan ni Sara Balabagan. Nagkaanak sila. Kaya, wag kami. Iba na lang. Abugbog aber na yan ng ano yan, pinagtrepan lang.